Sabi niya, it is finished. Tapos na. So, wag mo nang dagdagan. Wag mo nang gawin ito. Kasi yung mga apostoles niya, hindi naman ito ginagawa. Dito naman kayo masyado. Jane, yung anak mo. Magandang umaga mga kapatid. Ngayon ay part 2 po tayo sa video na ating pinost kahapon. So don't forget to follow my Facebook page at paki-share po ang ating video mga kapatid. So ngayon, tungkol po sa penitensya. As a Christian, bakit hindi natin kailangan na magbinitensya tayo na tulad ng video na ating nakikita. Ayan, so sabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse 10. So ating babasahin. Sabi ng Bible, for in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. No, so yan po, malinaw po mga kapatid na si Jesus Christ ay talagang siya ay napako sa cross. No, alam natin na si Jesus Christ ay Diyos. Siya ay nagkatawang tao at hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. No, kaya nga dual nature siya. Sabi ng iba, may rason sila na yan po ay remember na sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan, no? Kung ang sariling gawa mo mismo ay paraan para ikaw ay mapatawad, hindi po yan mapatawad ng Diyos. Kasi sarili mo yung paraan, no? Kasi alam natin sa Isaiah chapter 64 verse 6. No, lahat po tayo ay makasalanan. Okay? So lahat tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. Kahit ano man ang status mo sa mundo, ay tayo po ay makasalanan, no? Kaya nga sa ating gawa, hindi po tayo makasabi or makapagsasabi na pwedeng malinis ang ating kasalanan sa ating gawa. Tandaan natin, sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 23, sabi dyan, for all have sinned and come short of the glory of God. Kung mabalik ka sa Romans chapter 3 verse 10, wala pong perfect. So lahat po tayo ay makasalanan. So kung ang isang tao na magpenitensya, saktan ang kanyang sarili, ay hindi po talaga yan paraan para ikaw ay mapatawad ng Diyos. Tandaan po mga kapatid, si Jesus Christ na mismo ang gumawa ng paraan para ikaw at ako ay mapatawad sa iyong kasalanan, sa aking kasalanan, once na ikaw ay sumampalataya sa Diyos. Ayan, no? Sabi ng Bible sa Hebrews, okay, Hebrews chapter 10 verse 10. Ito po nakalagay. Okay, by the which we
are sanctified through through the blood, through offering of the body of Jesus Christ once for all. Yan po malinaw mga kapatid na si Jesus Christ ay nagpako sa cross. Siya lang ay magagawa niyan, no? Ang sabi nga sa Hebrews chapter 9 verse 22, ang blood lang ni Jesus Christ talaga ang makapagbigay sa iyo ng walang sala. So gagawin mo yan, magpenitensya ka, so wala pa ring effect yan, no? Kung ang purpose mo ay mapatawad ka sa sarili mo, tandaan po natin hindi po tayo makapagpatawad sa ating sarili dahil tayo po ay hindi perfect, tayo po ay makasalanan. Kaya nga kung pagbabasihan mo mga kapatid, mga kaibigan, mas marami pa ang kasalanan ginawa ng tao kaysa mabuti, no? So yan po ay insulto, blasphemy yan, no, sa harap ng Diyos kasi iba, no, iba yung ginawa niya. Yan po ay pag-aabuso ng sarili. Kung ikaw ay ligtas, wag mong abusuhin yung katawan mo kasi yan po ay temple ng Diyos. Okay? So sa picture, sa ginawa nila at sa ginawa ni Jesus Christ ay malaking pong agwat, malaking pong pagkakaiba. Kaya nga dito sa video ito nakikita natin na parang niluloko lang nila yung mga tao. May mga bata pa, may tao pang malaki na kasakay sa cross, at grabe yung ginawa nila. Nasa Bible, no, 70 stripe ba minus 1, 69. 69 lang na bunal, no, napalo yung natanggap ni Jesus Christ. Pero itong mga taong ito, iwan ko, meron pang nahulog. So may nahulog. So yan po ay parang ginawa na nilang kalukuhan yung ginawa ni Jesus Christ, no? So sabi ng Bible sa John chapter 19 verse 30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Yan po mga kapatid, malinaw po na si Jesus Christ, no, sabi niya, it is finished, tapos na. So wag mo nang dagdagan, wag mo nang gawin ito, kasi yung mga apostoles niya hindi naman ito ginagawa. Chapter 8, take up the cross. So, hindi mo sabihin na pasanin mo yung cross. So ibig sabihin, kung si Jesus Christ ay nagsuffer persecution, so ganon din tayo mga Christian, no? Tayo po ay makaranas talaga, pero hindi po ibig sabihin na literal na pasanin mo yung cross katulad ni Jesus Christ. Kaya sabi ng Bible sa Colossians chapter 2 verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the convenience of the world, and not after Christ. So yun po mga kapatid, malinaw po na yan po ay tradition lamang. Na picture out na yan ay ginawa ni Jesus Christ, no? Yan po ay kasalanan talaga, no? Kasi hindi naman ganyan yung ginawa ni Jesus Christ at talagang magkakaiba, no? So hindi po dapat saktan yung buhay mo, yung katawan mo, lalong-lalo na pag ikaw ay ligtas, no? So hindi po pinapractice ng mga old Christian yan, at never po dapat practicein ng mga Christian, no? So beware of tradition. So yan po yung mga tradisyon ng mga tao sa simbahan na hindi po yan turo ng ating Panginoong Diyos, no? Kaya nga sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 3 16 and 17, sabi dito sa 16, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defileth the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. So yun po malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na hindi mo na kailangan talagang gawin yan. Marami pang verse sa Bible na nagpapatunay na bilang mga tao, no, na hindi mo na kailangan yan gawin, no? Hindi mo kailangan gawin yan. Kaya nga sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 9, not of works,
lest any man should boast. So yan po ay gawa. No, minsan nga ang motibo nila, ako po ay magpenitensya, saktan ko po ang aking sarili para ako ay mapatawad ng Diyos. Mali po yan. No? So hindi talaga makapagpatawad ang isang taong makasalanan sa kanyang sarili. Kaya nga hindi tayo pinako sa cross. Kaya nga si Jesus Christ po ang nag-volunteer. Siya po ang nagpako sa cross. Kasi alam niya na hindi tayo makapagwalang bisa sa ating kasalanan. No? Only by the blood of Jesus Christ, only by Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Bible sa Acts chapter 4 verse 12 nga si Jesus Christ lang ang tanging tagapagligtas. No? So yan po ay maling-mali talaga. At huwag kalimutan na mag-likes, mag-share at mag-follow po sa ating Facebook page. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.